prepa, no? Opo. Kasi po yung nangyari, yung El Nino, na Apektuhan. hindi naapektuhan yung tubo ng tubo. Mga ilang porsyento ho apekto nito? Siguro yung epekto ng El Nino, hindi tayo makaumpisa ng milling sa maaga. Ma-delay siguro ng mga 2 buwan. Oho. So yun ang problema. Pero wala po tayong shortage ngayon. May asukal po tayo ngayon. So matagal na po yung mga a month and a half ago, nakita na namin itong problema na to. Opo. At saka nag-request na kami sa DA na kailangan dagdagan natin yung importation. So mag-aangkat po tayo? So dagdagan po natin yung importation para may gamitin tayo na sukal sa late September at saka October po. Mga ilang metriko tonelada po ang Mga minumungkahi? 150,000 tons po yung kailangan natin na idagdag doon sa importation. So hindi na makakaya, hindi maaabot ng mga lokal na natin, tubuhan? Wala po, tapos na yung milling natin. Oo. Sa ngayon po, hindi tayo nagpo-produce ng asukal. Oho. Hanggang yung usual na umpisa natin ng milling po, September. Pero dahil doon sa El Nino, mag-uumpisa tayo October na po. Okay. Siguro. Magkano dapat, kasi pag may nakakarinig ngayon ng balitang yan, baka samantalay sa merkado, magkano ho ba dapat ang presyo ng asukal ngayon? Ganun pa rin po, 52 pesos per kilo yung refined at saka 46 pesos yung raw sugar. So ito pong importation, immediate po ito, Administrator? Immediate po, matagal na namin na rini-request ito dahil nakita na namin itong problema. Pero dahil din sa dalawang naipit sa dalawang administrasyon, ngayon pa lang namin ginagawa yung procedure, no? Yung mga dokumento na kailangan mag-import. So pag hindi ito nakarating by September, sa darating Oktubre, papalo na po itong presyo ng asukal? Hindi po darating yon kasi baka next week mag-tender na yung gobyerno. Ilang linggo ihintay ang pagka-tender ng gobyerno? Darating to po siguro mga 40 to 45 days. Okay. So sapat na po para ma-stabilize yung sektor ng asukal natin, Administrator? Para ma-stabilize natin yung stock inventory. Okay. Maraming salamat po. Sige po. Good morning, Administrator Bernardo Trebol po ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Samantala, tangkang pag-e-encash ng mahigit 21 milyong pisong halaga ng tseke ng isang retiradong empleyado ng PAGCOR, iniimbestigahan na. Ang questionableng tseke ay inisyu sa ilalim ng pamumuno ni dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Hindi nakalusot sa bagong PAGCOR chairman ng isang questionableng checking nagkakahalaga ng 21.1 million pesos. Hinarang at pinaimbestigahan ni Chairman Cristino Nagiyat ang naturang checking inisyu noong June 24. Ayon sa PAGCOR spokesman, i-encash na sana nung Biyernes ang cheque na nakapangalan sa isang empleyado ng PAGCOR. Pero agad daw itong itinibre ng bangko sa PAGCOR office nang hindi makapagpresenta ng authorization letter ng isang napag-alamang retiradong empleyado ng PAGCOR. What's peculiar about this situation is that for an amount worth 21.1 million, the person who is encashing a check is a resigned employee of PAGCOR who had no responsibility or accountability whatsoever to PAGCOR. Bagamat karaniwan daw binabayaran ng PAGCOR ang mga nagastos ng kanilang mga empleyado para sa opisina, kaduda-duda raw ang napakalaking halagang nakasaad sa cheque. For that amount, okay, it becomes questionable. Another thing is, we're trying to look at what supporting documents there are to merit the disbursement of that particular amount to that particular employee. Ayaw pang pangalanan ng PAGCOR ang mga taong sangkot sa kinikwestyong cheque habang gumugulong ang investigasyon. Pero sa oras na mapatunayang nagkaroon ng irregularidad, sa korte na raw magtutuos ang mga masasangkot. If during the investigation it comes up that the former officers of PAGCOR or the former PAGCOR chairman was part of the process in processing the payment, then probably he will be involved in that investigation.
Inisyu ang cheque sa ilalim ng pamumuno ni dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino. Pati ang iba pang kontratang pinasok ng panahon ni Genuino, iisa-isahin din ng bagong pamunuan ng PAGCOR. Pinilit naming hinga ng pahayag si Genuino pero di namin siya makontak. Samantala, umabot na raw kay Pangulong Aquino ang insidente. Were there landmines na iniwan ang nakarang administrasyon at dapat suriin ng mabuti lahat ng bagay-bagay sa inyong kagawaran. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. 4 na cabinet secretary ang nakalinyang sumailalim sa media training ngayong araw. Gaya ng ipinagutos ni Pangulong Aquino. Buena na o buena mano namang sumabak sa training si DepEd Secretary Brother Armin Luistro kahapon. Narito ang exclusive report ni Mariz Umali. Nagala estudyante ang dati presidente ng universidad na si Education Secretary Brother Armin Luistro. Kasunod yan ang di pagkakaintindihan sa media, dulot ng kanyang naunang pahayag na hindi raw nakakatulong ang panguusisa ng mga mamamahayag tungkol sa sex education. At eto nga, sumabak ang kalihim sa lesson number 1, media training. One-on-one ang session niya dahil hindi nakadalo ang iba niyang dapat nakaklase. It's a very good reminder. When I was being interviewed, I felt I was communicating what I wanted to communicate. I did not feel in my heart that I was picon. I did not feel that I was evading the question. I realized, and I think that's where this workshop is helpful, that what we want to communicate is not always what comes out. Sa pamamagitan nitong training, inaasahang maiiwasan ang di maayos na pagharap ng mga cabinet secretary sa media. Kabilang sa lesson Secretary Luistro, ang tips sa pagsagot sa mahihirap na tanong at kung paano i-handle ang mga interview. Ang nagsasagawa ng training, si Carol McGregor Esposo, batikang mamamahayag noong panahon ni Pangulong Marcos at ngayon ay media training at crisis communication specialist. Essentially, this media training is like an SOP for all executives of key government. It respects the idea that journalism is a profession. They have a job to do. They will seek your help whether you like it or not. So given that opportunity, you also have a job to do to communicate well. Dahil mahalaga ang bawat sasabihin ng isang opisyal ng gobyerno, sabi ni Esposo, kailangan maging maingat sila sa binibitawang salita. Credibility and content. Those two must be hand in hand. You have to maintain a neutral stance. You have to be cool. Teacher always looks at anything that you go through as a learning experience to us. So we will be expecting a more friendly relationship between you and the beat reporters of the I really hope so. Ngayong Miyerkules, sasalang naman sa parehong training sina Presidential Spokesman Edwin Lacerda na ilang beses nang nakabangga ng media sa palasyo. Si Presidente nagbakasyon yung mga spokesperson. Justice Secretary Laila De Lima, DSWD Secretary Dinky Soliman at si Presidential Management Staff Chief Julia Abad. Tuloy-tuloy man ang media training sa mga kalihim, may apela pa rin sa media at publiko si Budget Secretary Butch Abad. Aniya, bukod sa wala pang isang linggo ang Aquino administration, karamihan daw sa mga miyembro ng gabinete ay galing sa pribadong sektor, mga taong hindi sanay sa pakikisalamuha sa media. Konting pag-unawa lang dun sa aming mga kasamahan, sa aming Pangulo, lalo na. At siguro pag konti pang panahon, mas kabisado namin yung aming mga opisina. COMELEC magsasagawa po ng recount sa lungsod ng Maynila. Ito ay kaugnay ng inihaying electoral protest ni dating TNR Secretary Lito Atienza laban sa naiproklama ng alkalde ng Maynila na si Alfredo Lim. Hiling ni Atienza na muling bilangin ang mga boto sa mahigit 1,000 clustered precincts sa lungsod at